Kasama po natin mga kapatid ngayong umagang ito ng Biyernes. Live na live dito po sa studio. Tayo po'y napaunlakan ng Acting DOTR Secretary natin, Sir Giovanni Lopez. Good morning po sa inyo, sir. Good morning po, DJ Chacha. Good morning po, Manong Ted. Banoy lang po. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa programa. Sek Banoy. Sige. So, Baby Girl, unahin ko na to ha. Kasi ito sige. yung inaabangan ng pagkarami-rami po. Ano po ang update ninyo doon sa mga Diskaya vehicles? Ay, salamat po, Manong Ted. Nung una pong pumutok yung Diskaya issue dito sa Senado, agaran po tayo nag-utos sa LTO na tignan na rin po nila kung ano ba nangyari at na-register to, kung meron bang mga paglabag sa proseso. At nung nakapanayam po ninyo, napanood ko po yun, si Commissioner Nepomuceno, at nagbitaw naman siya ng sinasabing, naku, walang certificate of payment, yung mga ilang sasakyan, at saka meron pa yatang walang import entry. Kinausap ko po ang ating LTO na paano na-rehistro kung walang certificate of payment or import entry. Ayon naman sa LTO, ina-upload lang kasi ang certificate of payment. Ganun lang daw ang proseso. Ang pag-upload galing sa Bureau of Customs. So sinabi ko sa kanila, okay, magbigay kayo ng report at ulat sa akin. Ngayong linggo po, hindi ko alam kung napagbigay na sila sa opisina natin at para makita natin kung saan nagkamali at bakit narehistro ang masasakyan kung walang certificate of payment or walang import entry. It's a person na merong mali sa sistema. Yun po yung una kong pananaw at this point in time. Pero sir, kailan po ito? Ang inyo pong instruction, sino po ang inyo pong binigyan po ng instruction sa LTO mismo? Yes po. I think that was last week po. I specifically instructed po si Executive Director Greg Pua at saka po si yung Investigation Division Chief doon, yung si Mr. Militante po. Okay. Girl, anong bang petsa na ngayon? Kasi September 19. 19, 20 bukas, 21 Sunday, ito maraming protesta nga pala. No? Kasi meron ditong mga balita po, September 11 pa ito. No? DOTR orders authenticity check of all Diskaya-owned car registration, etc. etc. So, marami lang po nagtataka, Sek, kasi alam po naman natin ang sistema, as you know, no, Sek. Okay, sasakyan na imported hindi ng mga miyembro ng kampi, no? Yung kanya-kanyang importasyon lang po. Dumating ka sa port, meron kang entry at meron kang certificate of payment before ka mairehistro. Pero yung pagpaparehistro po ay electronically transmitted yan dito po sa LTO. So kapag sinasabi ng Customs Commissioner na per record ng Customs, walang entry, walang CP, may plate number, may ORCR. So ibig sabihin, nairehistro doon kasi nag-comply doon sa requirements nila like certificate of payment, etc. etc. Gaano katagal, gaano kahirap mag-produce ng LTO nung electronic copy ng certificate of payment? Parang may mga naiinip po dito. Ba't ang tagal nilang mag-produce ng mga ebidensya? Tama po kayo, Manong Ted, no? Ibig sabihin, kung may na-upload, may pinaggagalingan kung anong in-upload. So, depende po kung anong report na binigay nila sa atin. Pero I agree with you na para lang talagang masuri itong pangyayaring to, kailangan natin ng hard copy of the documents that was uploaded. Whether it will come from BOC or it will come from LTO. Pero at the end of the day, kailangan natin masuri talaga yung actual na dokumento. At yan po ihingin natin, whether from LTO or from BOC, para makita talaga natin kung saan ba nanggagaling itong uploaded document na sinasabi. Okay, sige po. Ako naintindihan ko, Sek. Actually po, itong bagay na ito, dapat pinauubayan nyo na yan sa mga mas mababa po sa inyong, kumbaga, tungkulin, sapagkat napakarami yung problema sa DOTR. So dapat dyan talaga namang you just delegate this problem sa ilang pong mga mas mababa pong posisyon. Pero again, kasi sa alangan namang si Finance Secretary reflecto pa, di ba? Ang kapanayamin natin dito sa isyong ito, kung hindi, Bureau of Customs Chief, right? Opo, BOC. Tama po. Na again, nagsasabi, ang dali nilang ma-check sa kanilang system eh. Tama. Meron ba yung entry? Wala. Meron ba yung certificate of payment? Wala. So kung wala doon, bakit na-irehistro sa LTO? O uulitin ko, anong ginagawa dito ni Vigor Mendoza? Siya ang happy dito, ba't pinasasakit ang ulo nyo?
At kakausapin ko po muna si Asek Vigor dito. Ang nakausap ko pa lang si Edie Greg. At humingi din ako ng oras ni Commissioner Pomoceno para mas maintindihan ko yung buong proseso dito. Kasi tama pa kayo, Manong Ted, kung nangyari ito kay Diskaya, malamang nangyari na dati to o mangyayari pa. At buti na lang at nagka-issue ang Diskaya. Kung hindi, ganito pa rin ang magiging proseso. And it has to stop po, Manong Ted. Okay, sige. So, alam po namin, Sec, again, na kayo pinapakaabala at ito po ay panibagong irritant po sa inyo. At may mga nagmamasid rin nga po dito kasi nga po gusto hong magkaalaman na ano ba talaga ang kwento nito pong nakikita natin ng mga mamahaling auto sa mga kalsada, ipinagyayabang ng iba, pero yung pala ho naman ay hindi po dumaan sa tamang proseso. Timetable po, Sec, please. Ano ho ang inyong timetable para humailahad ninyo ang katotohanan dito sa mga Diskaya vehicles at ilang pa pong sinasabing posibleng anomalya sa LTO ng pagpaparehistro ng hindi naman nagbabayad ng tamang buwis ng mga imported vehicles? Can you give me, Manong Ted, next week kasi may ipagpulong ako kay BOC, no, Commissioner Pomoceno, kapag meron siyang bakanteng oras. May budget din po kasi kaming plenary sa Congress. Bigyan nyo lang po ako siguro, Manong Ted, ng 10 araw. Okay. At yung sa loob po ng 10 araw, mamaya po or sa Monday, hingi na po ako ng hard copy. No? Kapag wala silang mabigay na hard copy, dun po tayo mag-action ulit. Pero within 10 days po, until the 10th day, magbibigay po ako ng ulat at report po sa inyo kung ano ba talaga nangyari dito. Ay, salamat po, Sec. Sorry po, Sec. Ito pong aming lambing, lambing lang na gently, ha? Do you agree, Madam Chair? I agree, Mr. Chair. Okay. Oo, lambing yan. Opo. Na para sa kapakanan ng bayan. Do we need to make this formal through emotion, Mukha Madam namang Chair? hindi na in-approve na rin ni Miss Kaykay dito. Oo, narinig ko sabi niya approve na yan. Hindi. Natatawa ko lang. Sec, sorry po. Kasi Okay lang. alam niyo ho yun, para ho magkaalaman tayo dito. Kasi nga, alam niyo, marami nagmamasid nga dito, maliban dito sa major na mga issue, di ba, na para bagang paulit-ulit lang ito, parang sa Bugatti lang din, na nangako ang LTO dati, may mga mapaparusahan, na irehistro, hindi ho ba? Opo, na ibenta, etc. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin pong naparusahan. So ito ho yun. So salamat po na marami, Sec, sa iyo pong pagtugon sa aming lambing. Ito na pong ating malambing na si Baby Girl DJ Chacha. Go, Cha. Okay. Sec, hindi ko alam kung nakapanood po kayo ng hearing sa Senado kahapon. Ito po may kaugnayan dun sa fake licenses na ginamit po nitong mga kung tawagin ay BGC boys para po makapasok dun sa mga kasino at makapaglaro. Kahapon po kasi binabanggit nitong si dating DPWH engineer Bryce Alcantara na Bryce Hernandez, ang sinasabi niya po, wala siyang ID talaga na peke. Yun daw pong ID ay binigay. Kumbaga, ang ginagamit daw po nila ay membership number from the casino, pero may binabanggit siyang pangalan din mula dun sa nagtatrabaho sa casino. Ngayon, nakapagsampa na po kayo ng kaso, kina Bryce at dito kay Alcantara, and you also mentioned na may similar charges po kayo na inihahanda sa iba pang BGC boys natin. Sir, paulit-ulit niyang nire-retract, hindi daw talaga siya gumagamit ng peking ID. Sa ganun po ba, paano po ang plano niyong gawin? Kausapin si Bryce kung talagang kanino nakuha yon, ipahanap din kung sino po ang may gawa nun, at kailan po isasampa yung iba pang mga kaso dun sa iba pang mga taong kaugnay nito? Thank you po. Una po, tama po kayo, nagsampa na po tayo ng kaso, I think the other day or 2 days ago. Yes po. Ang sinampo po natin kaso sa kanila is the use of falsified documents. Yes. Hindi yung paggawa ng falsifikadong dokumento. Itong mga 3 pa na kasama dito sa BGC Boys, magsasampa rin tayo ng mga kaso. Ganun rin po, use of falsified documents, kasi meron na rin po tayong nakuhang certification from the casino na talagang ginamit nila ito. Yung mga alegasyon po at depensa nila Bryce at saka ni Henry na sinasabi nila wala silang... Hindi nila ginamit. Oo. Sa tingin po namin ay isang palusot lamang. Kasinungalingan lamang at nasa piskalya na po yung kaso. Doon na lang sila magsinungaling po ulit. Oo, at pagpapaliwanag. Oo. Pero sir, sa ganyan po bang klase ng insidente, tinitignan nyo po yung mas malalim pa, kasi posibleng hindi nga lang sila yung gumagawa nito. Kaya ginamit nila or hindi, base po dun sa kanilang palusot.
Ngayon po ba tinitignan nyo na rin kung may mga, kasi for sure CCTV, kasama po yan sa mga tinitignan nyo, no? Para masabi natin kung talagang ginamit po nila itong mga peking IDs. Tinitignan na rin po ba natin yung ibang opisyales na gumagamit ng mga fake IDs para makapasok sa casino? At meron na po ba tayong mga individual na specific din, hindi man sila, na tinututukan ngayon? Titignan po kung kailangan titignan. Ang sinasabi ko po ngayon, napakahirap po. Medyo komplikado itong proseso kasi tulad po kapag sabihin natin casino. Kung papayagan ba tayo ng casino na tignan yung CCTV nila. Yes. Kasi that is something very private on the part of mga casino. Ganun din sa mga ibang pribadong lugar, no? Pero pagdating naman sa atin, ang kautusan lang natin sa LTO, dapat patuloy pa rin ang paghahabol ng mga gumagawa nitong mga fake licenses. At ang alam ko, 2 weeks ago, may nahuli sila dito sa Valenzuela. No? Ang gusto lang natin iparating din sa publiko, ang paggawa ng fake licenses ay isang krimen, pero ang paggamit din nito ay isang krimen. So we have to approach this in 2 ways nga po. Kasi akala ng mga taong gumagamit ng falsipikadong lisensya, okay lang, hindi kami kakasuhan. Kaya sinimulan po namin ito kay Engineer Bryce at saka Engineer Alcantara. So, malinaw yun. Kahit na tumanggi ka, makakasuhan ka. Tama po. Hindi lang po para sa kanila to, para sa lahat. Tama po. Oo. Sir, just recently, no, move on po ako dito sa isang topic pa. Nagbigay po kayo ng order dito po sa mga senior officials natin, LTO, LTFRB, kasama po yung MRT, PNR, na obligado po silang sumakay ng public transportation once a week. Paano po natin sinisiguro na talagang ito'y nasusunod? Meron po ba silang report na kailangan isubmit, pictures, videos? At ano pong consequence sa mga hindi susunod dito ng mga senior officials natin? Tama po. Kahapon po nagsimula po yan. At tama ba kahapon? Basta 17. 17 pa po. Nung isang araw. Tayo naman po ay masaya at halos lahat, if not all, ay tumalima po dun sa ating pakiusap na sila po ay sumakay sa pampublikong sasakyan upang sa ganun makita nila talaga ang actual na sitwasyon on the ground, sinasabi nga namin. The way how to monitor it, magbibigay po sila ng kanilang obserbasyon, rekomendasyon, at isama na rin nila ang pagse-selfie nila na dapat may oras at saka nakukuha naman yan sa camera, yes, ma'am. Po, May yes oras, po. may date and everything. So we give them once a week because the purpose is not to, sabi ko nga, hindi sila kastiguhin. Pero more than anything, para maramdaman na nila ngayon kung ano ba talaga ang tunay na sitwasyon. Kasi tama na po yung parati kaming umaasa kung ano man yung binibigay na report o ulat sa amin ng mga staff namin. Parating ganon at wala masyadong nangyayari sa aming mga programa. So, walang consequence sa mga hindi susunod. Paano po nila gagawin yon kung walang consequence? May consequence naman po. Oo. Kapag hindi sila sumunod, baka kasuhan ko sila ng insubordination. Pero hindi naman aabot po sa ganon. Ako naman po ay kampante. Kasi pagkatapos po natin nagbigay ng kautusan, kinausap ko naman sila isa-isa. As a matter of fact po, may mga kasamahan kaming senior citizen. May mga konting physical condition. Sinabi ko po sa kanila to excuse na po kayo. Pero sila mismo po gusto nilang subukan din. Maganda rin siguro ng ating matanong yung feedback doon sa inyong mga kawani kung talaga po nagko-commute. Sobra ba na masasakyan, laging maluluwag ang mga jeepney, UV Express o kulang? Kasama ho ba yun sa inyo pong mandato para malaman natin ang katotohanan na talaga pong dahil sa ipinatupad na modernization program, meron pong mga nawala sa ruta at kulang pa rin po ngayon kasi nga hindi pa natatapos yung pong ating pag-aaral sa bawat ruta sa kanya pong karapat-dapat na dami ng bilang ng pumapasada. Tama po. At ako po, personal ko pong nakita dito sa may Commonwealth. Commonwealth pa lang po ito. Kulang po sa pananaw ko talaga po kasi kami po haba ng pila. Sabi ko nga po, andun ako ng alas 6, nakasakay na ako ng 7:15. Wow. Pagsakay ko sa bus, ang kapasidad ng bus usually is 50 seating plus 10 o 15. Yung sinakyan ko po, mga 90 yata kami. Wow. Delikado. Delikado po. Delikado. At saka ang pwede mo lang gawin, huminga. At sabi ko nga, or umutot. Yun na lang po, bawal gumalaw. At pagkatapos po nung
Pagdating ko po sa opisina, kinausap ko na kagad ang road sector natin. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ba't kulang? Kung hindi naman kulang, baka mali ang fleet management. Dapat may kakibat kasi po ng pag-aaproba ng Transport Cooperatives Consolidation. Meron po yung fleet management. At mukha po ang nangyayari, hindi nasusunod yung tamang fleet management. So sinabihan natin ng LTFRB na maglagay kayo ng tao nyo dun sa terminal ng mga kooperatiba para makita nyo kung tama ba yung pag-deploy ng fleet management. Kung kulang naman talaga, sabihan natin yung mga transport cooperatives na magdagdag sila ng kanilang mga membro. Kung wala talaga, I think it's high time for us to approve individual operators as long as roadworthy. Ang nangyayari po yata ngayon, Manong Ted, medyo mahaba yung oras ng pag-aaproba. Ba't mahaba? Yun ang kailangan ipaliwanag po sa akin ng LTFRB. Sorry po. Merong mga Sorry. ulat na kulang ang hearing officer. So baka kailangan natin dagdagan ng hearing officer. Or we have to streamline the conditions and requirements ng mga processes. Kung kailangan akuin ng DOTR yung mga pag-aaproba ng mga ibang mga provisional authority para lang mapabilis, kaya namin gawin po yan at magkipag-usap po kami sa LTFRB. Okay, sige po. So, napakainam po, Sec, na kayo mismo ay naging, sabihin na po natin, warrior, no? Sa araw-araw po na pagharap sa hamon ng pagko-commute ng ating pangkaraniwang manggagawa, kayo mismo nagsasabi, di ba? Yung pong kakulangan sa masasakyan and then yung comfort na sana nga maramdaman kahit papaano ng mga commuters. So basically po, ito pong PUB modernization program na ito, nakailang pangalan na, hindi pa rin nga po tapos yung kanyang rationalization of routes, di ba? Yung pagbibilang ilan ba talaga? Tama po. Opo, kasi nga sinasabi nyo, baka naman yung fleet na ninyo, yung pag-dispatch ninyo, etc. Di ba, ang talagang totoo, kulang. Kasi nga, ginuluho yung ruta, and then ngayon, binawasan po kasi nga marami ang tinanggalan na po ng prangkisa. So ito ngayon ang resulta. Kulang na masasakyan at hindi mo na kinakailangan pa maging isang sekretary para maintindihan po ito, di po ba? Tama po. Opo. Sige, so ang decision po talaga dito, ang pinaka-solusyon po dito is that magpakatotoo po at alamin ang sitwasyon talaga kung saan ba may kulang at payagan na yung mga roadworthy ka ninyo. Tama po. At una po muna, Manong Ted, no? Ito nga, yung bagong, itong modernization natin, kailangan tuloy talaga po to. At yung route rationalization, dati po kasi nasa LGU yan. Binawi na po ng DOTR yan kasi alam din namin na nahihirapan ng LGU. Kami na lang po ang gagawa sa route rationalization para walang overlapping with the help of LGU concern. Kailangan din namin magdagdag ng mga sasakyan and everything. Merong pulisiya po nilabas ngayon ang ating DOTR under Sec Vince. Meron tayong ginawang 3 aspeto. Kung may mga consolidated na dyan at kulang, kumuha kayo ng members. Okay. Yung may consolidation din, either yung may sinasabi tayong threshold 60 or below 60. Yung below 60, either you form new cooperatives or you join the existing cooperatives in that route. Yung pangatlo po, yung sinasabi nating wala talagang kooperatiba, yun, pwede po natin ipagpatuloy lahat ang ating mga individual operators na roadworthy. Opo, basta roadworthy. Pero sir, issue na po iyan even during the time of the former administration until Secretary Vince and now, wala kayong pondo, wala kayong pera because when you talk about itong programa para po magkaroon ng pag-aaral sa pangangailangan po ng public transport sa bawat lokalidad, kailangan ng tao dyan kasi actual na tao yan na magbibilang po, actual na tao na mag-aaral. Doon pa lang po sa pagsweldo sa mga taong ito, wala na kayong pera dati. May pera na ba kayo ngayon? Tama po. Ngayon po sa good news naman po, nalagyan tayo ng pondo dito sa NEP natin para dito sa modernization in the amount of 1.2 billion. Okay. Umingi pa tayo ng karagdagang pondo para naman sa ating service contracting. Kasi hindi po tayo ng another 3 billion at para sa ating sinasabing fuel subsidy. Okay. Hindi tayo nabigyan. Opo. So, kung hindi sa tingin naman po namin, hindi naman yan babawasan
ng ating Kongreso at Senado, bagkus dadagdagan pa nila yung mga ibang pondo na hiningi natin para sa modernization po. Okay, sige. So bago tayo mag-break po, kasi nga ang dami pa ho natin mga katanungan kay Secretary, lalo na ho itong mga big ticket projects, and ito hong inaabangan na marami, itong common station at MRT-7 para po masimulan na po ang kanyang operasyon. Sec, pupuntahan ko lang po ngayon for the end time, ano ba itong binabanggit nyo na PUV modernization program na ito? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kasi ang presidente nag-announce, di ba, nung una, na yung kanyang completion, pero sabi ni Secretary Vince, hindi, mali ang kanilang report. Ito ang katotohanan. Wala pa nga 50% ang compliant dito. Ano ba talaga decision dito ng gobyerno? Ang desisyon po ng, tama po kayo, nung pinakita po ni Secretary Vince, ito ang tunay na dato. At ito ang kailangan nating gawin. Pumayag po ang Office of the President na, sige, gawin natin itong mga, kumbaga there was a recalibration. Kailangan natin ayusin ang sistema at ang programa ng PTMP. Okay. At sa amin po ngayon, sa kagawaran, kailangan namin ituloy yung modernization, but this time with a new process and a new format. Okay. And that is loud and clear sa implementing agency. Yes po, Manong Ted. Is it in black and white already? Yes, Manong Ted. May department order na po tayong nilabas dyan, I think, May of this year. At may kautusan na rin po tayo from the Office of the Executive Secretary kung ano magagawin natin. Kung kayo po, Sec, ay nag-commute, yung bang mga taga-LTFRB ginawa din po ito? Opo. At nakakuha po ako ng ulat na at least for the chairman po, si Chairman Guadis, may nakita po akong ulat na nag-commute po siya. Saan siya galing? Hindi ko tinanong po, pero sumakay po siya sa jeep yata o sa bus, nag-tren at nag-angkas po yata. I'm not just, basta ginawa niya naman po, papuntang opisina. I see, opo. Nag-jeep ba siya? Nag-bus ba siya? Kasi kung trend, di niya naman sakop yun eh. Pero sumakay siya sa tren, alam ko po, okay. nakita ko. Pero nag-jeep din, nag-bus po yata. Okay, opo. Sige po. Meron po kasi ding lumabas na issue, baka po hindi niyo po ito alam po, Sec, pero ngayon pa lang po, may mga nagmensahe na sa akin, baka daw po maaari namin magitin sa inyo. Wala naman pong question doon sa order nitong si ASEC Vigor para po doon sa imposition doon sa pangangailangan natin sa motor vehicle inspection system. Kasi nga po, para masiguro na roadworthy po yung auto, dadaan ka at walang lagayan nga naman dito, di ba? Para masiguro mo na lahat ng mga bumabiyahe bago ma-renew yung rehistro ay roadworthy. Ang SISTI po, kasi as you know, panahon pa po ito ni Ginoong Tugade, di ba hindi po natuloy yan yung pong pagkakaroon ng pribadong sektor na participation para po sa mga mag-i-inspeksyon sa mga sasakyan, panlupa, kasi nga ang mahal ng singil, kaya po hindi natuloy. So ngayon po, meron na po daw ilan na mga pumapayag na mas mura ang singil pero hindi ito available sa lahat ng district office ng LTO. Ang SISTE, marami po ang gusto mag-renew araw-araw, yung pong mga tauhan nila sa mga district offices, hindi naman sapat para doon sa MVIS inspection na binigyan po ng haba ng oras sa bawat sasakyan. Kaya ang iba daw po, pag dumating doon, ay kinakailangan maghanap ng ibang pupuntahan ng MVIS o kaya naman daw ay maghihintay buong araw, hindi matatapos, babalik ho kinabukasan, nagkakaroon daw ng pila at problema, inconvenience nung mga gusto magpa-renew ng kanilang mga rehistro. Ito ba alam niyo na po? Tama po Manong Ted, narinig ko din po yan at yan po ay, ang layunin naman po talaga na yan is for the roadworthiness of every vehicle po. No? At meron na po tayo ngayon mga 100 plus na MVIC, Private Motor Vehicle Inspection. Kulang po yun. Alam natin kulang po yan. At ang pagkakaalam ko po dyan sa memorandum ni ASEC Vigor is to avoid the non-appearance. Tama po yun. Of course. Pero tama din po na dun sa mga piling lugar na kulang ang tao natin, hindi naman po dapat natin pahirapan ang ating mga motorista. At thank you for raising that up, Manong Ted. Nagipagpulong po ako sa red sector kung paano namin ayusin, kung kahit saan pwedeng ganito, gamitin yung pulisiyang yan,
at kung saan kami pwedeng mag-relax. At kasama namin yung private motor vehicle inspection centers. Opo. Salamat po, Sec. Kasi nga po, again, maganda pong mithiin dito, maganda po ang intensyon dito, yun lang implementasyon na naman ang nagiging problema. Opo, to the detriment po ng ating mga gustuhong magbayad ng rehistro, gusto magpa-renew. Okay, sige. So may tanong muna si Baby Girl sa ating pong pinaplano ngayon kasi during the time of Sec Vince, gusto niyang i-modernize nga po itong ating busway. Oo. Opo. Dito sa latest development po muna ng EDSA Busway, meron po kayong bagong bus stop which is sa MOA. Tama po, sir, no? It will start, October 1, pero may dry run na ng September 22 hanggang September 30. May tanong lang ilan, bakit yun po ang napili natin na next stop? Why MOA? Usually po, no, merong scientific approach dyan. Na sinasabi natin mga dalubhasa sa road sector. Ang isang pinakamalaking tinitignan dyan is the foot traffic. Kung ilan ba yung mga ating mga commuters. Kasama din po dyan yung mga infrastructure, yung luwag ng lugar at hindi cost ng traffic kapag nagsimula tayo ng mga infra. So yun yung mga pangunahing konsiderasyon kung bakit napili po yung MOA yan. Oo. Pinag-aralan na po bang maigi kung paano po yung magiging daloy ng mga sasakyan doon? Kasi makitid po yan para po hindi makaabala sa ibang dumadaan doon sa area na yon. Tama po. Kada implementation ng program na mga ganyan, tulad ng mga ganyan, at sa tingin namin makakaapekto sa trapiko, meron parati yung kaakibat na traffic management plan. At yan ay tulong na rin ng LGU at sa MMDA. Saan exactly dun, sir, yung magiging babaan at sakayan nung mga commuters natin? I'm not sure, DJ Chacha. Basta alam ko sa MOA as to the specific location kung saan bababa. Kasi minsan po, no, parang ito, maintulad ko lang po. May mga proyekto kami na as per plan, as per DED, dun dapat yung babaan. Pero along the way, ina-adjust kasi minsan po yan para lang din mas tinitingnan nila kung ano mas akma pagdating sa actual na sitwasyon po. Well, ang mahalaga, it will start na nga po. And may tinitignan pa po ba tayong ibang areas pa na mga bagong bus stops for EDSA Busway? Meron pa po. idadagdag? Meron pang mga for procurement. At itong ating yatang Balintawak ay ginagawa na rin po. Nice. At isa po na sinama sa procurement natin is this, though it's not exactly a busway, bagong footbridge dito sa Kamuning para matanggal na po yung mataas na footbridge. And ang target po nila dyan is to have it completed by this year. At humingi pa rin po tayo ng karagdagang pondo para sa EDSA busway natin for next year po. Pero sir, di ba gagawin din po? Sino kaming gagawa ng footbridge? Ayun muna, sino daw DPWH po, sir? Hindi po, itong food. Sorry po, nagtatanong lang. Ginugulo mo kami. Okay. Sisiguruhin naman po hindi siguro substandard, sir? Hindi po, nakita ko na po yung plano. Maganda Yan. po. At ano po to, PWD at saka senior citizen friendly. Sir, meron din So may elevator ito, may Tama lift, po. may Yun. lift ito. Tama po. At kailangan kasi gawin po ngayon yung mga Manong Ted kasi that's part of the accessibility law. Correct. Nabanggit na po ni Manong Ted yung tungkol sa elevator. Meron po kayong pinuntahan, I'm not sure kung MRT or LRT station, chinek nyo yung mga banyo na nakasarado at hindi gumagana. Ang sumbong ng ilan, sir, sa mga train stations daw po natin, halos lahat daw ng mga banyo ay talaga naman daw hindi magamit nitong mga commuters. Kakaunti lang daw yung mga train stations na may bukas talaga ng mga banyo. Paano po bang plano nyo doon? Tama po. Nung last Sunday po, may nagsabi po sa akin na tignan yung mga banyo ng LRT1, specifically LRT1, kasi nakasarado at hindi pinapayagan ng commuters. So nagbigay po ako ng kautusan kaagad na from now on, lahat ng palikuran banyo, ng lahat ng istasyon ng pampubliko under DOTR, kailangan bukas at malinis sa commuters. So pinuntahan po natin tong LRT1, Pedro Hill Station to be exact. At nakita nga po natin ang sitwasyon, hindi lang madumi, nakasarado at hindi pinapagamit. So sinabi ko sa LRTA, which is under DOTR, na kami na muna ang gumastos, ipaayos namin and we have to hingi na lang kami ng reimbursement from the operator. The concessionaire. The concessionaire. The good thing po, may magandang news, may good news po dito, nakipagpulong na po ang operator, ang concessionaire sa LRTA. Sino po ito?
LRMC. Okay, itong Operator ng LRT1. this is the MVP and Ayala Group Tama po. na concession, right? Tama okay, po. go ahead, sir. At nagbigay sila ng plano na ayusin na po nila lahat ang kanilang banyo. Bubuksan na po nila. But in the first place, Bakit kinakailangan nakasara? ko sila utusan? Oo. I mean, sorry sir, in the first place, kung iyan na-privatize nyo na Tama. at pinayagan na po yung aumento sa pamasahe, ba't kinakailangan pa silang utusan? Tama po. At yan po ay kasama sa kanilang mga obligasyon. At ngayon naman po, Sorry po, Seka. Pero di ba? Opo. Hindi ho ba din, paano ba management yan? Okay, yan po ay isa na pribado. Opo. Ano ang papel ng DOTR nung LRTA? Anong papel? to regulate and supervise yung concession. Sige. Sino manager po on the part of DOTR? LRTA po. Sino siya? Si Administrator Cabrera. Okay. Di ba, kaninong trabaho yan? Hindi ba umiikot si Cabrera sa mga estasyon? Hindi ba siya naiihi minsan? Wala siya maihihan doon? I mean, sorry sir pero hindi ba, bakit kinakailangan pang Umabot. good news? Di ba ba't kinakailangan pag-usapan, mabalita, magreklamo? Di ba Bago unang-una, aksyonan. it's the responsibility of the concessionaire and the duty of the manager to see to it that they are compliant and they are providing good service. Tama po at tinanong ko din po yan kay Admin Cabrera at pinakita niya naman ang dami niyang sulat sa LRMC na talagang calling the attention of the management of the concessionaire na you have to open this, you have to fix these bathrooms. Bakit nung dinidinig ang petition for fare increase, hindi niya na-raise yan? Tatanungin ko po Manong Ted. I mean, wala pa kayo doon, di ba? Di ba? Bakit nung humingi ng fare increase, agad-agad ibinigay? Yung pala, hindi sinasagot ng mga sulat niya. Actually, siya pa nagdi-defend during that time, napayagan itong increase kasi nga nasa kontrata. I mean, di ba? Sorry po, sir, not to. Medyo masama lang sa loob, no? Di ba? Masama lang sa loob na pinaburan mo yung pag-aumento sa pamasahe, yung pala naman, hindi ka sinusunod sa mga iniuutos mo na ayusan ng serbisyo. Yun lang po naman po siguro ang concern na marami, Sek, no? Tama po Manong Ted at naiintindihan na po namin. Ako po naiintindihan ko po. At the good thing, tingnan na moving forward. Moving forward. Pati yung mga istasyon na walang banyo, maglalagay na sila ng portalet. Oo. Kasi yun po ang reklamo ng karamihan sa mga sumasakay sa train. Ito po, ang dami nagko-comment ngayon. Tanungin ko na rin. Oo, tama naman. Isa po yan sa... Mabuti nga si Secretary po, may oras din sa ganito pong panayam. Yeah, kasi parang maliban dapat sa pagko-commute hindi na umabot. Talagang Oo. nalalaman niya itong mga reklamo ng ating mga tagapakinig. O ito, reklamo po ba? May reklamo dito sa sandamakmak daw pong mga e-bike sa kalsada ngayon. Meron ng specific guidelines kung saan lang dapat sila pero hindi daw po nasusunod at karamihan ng mga nagmamaneho nito walang lisensya. Halimbawa sa Maynila, mas marami pa daw ngayon ang e-bike compared to jeepney. Ano po bang plano nyo dito? Una po, ang mga e-bikes, ang pagkakalam ko, walang hindi yan sa sakop ng lisensya ng LTO. The first thing that I would do po, makipag-meeting po ako sa MMDA. Kasi ayaw ko po magturo, pero hindi po mare-resolve to ng DOTR kapag walang tulong ang LGU. Tsaka yung implementing, yung enforcer, no? Enforcers. Opo. Sige. So, Sec, ito po, ito hong MRT-7, ano pong pinakahuling balita doon sa common station din po na iniwansan yung problema po ni Sec Vince? Yung sa common station po, no, finally, na-terminate na po yung contractor. Yung sa BF? Sa BF And Corporation. consortium. Yes, tapos na po yan. Na-terminate na natin. At inaantay na lang po namin ang unsolved proposal. Pinag-ipag-usap kami ngayon sa LRMC para matapos natin yung mga ibang kailangan tapusin sa common station. Ang the physical structure itself kakayanin po eh. Pero yung electromechanical na sinasabi nila, yung system po dun para makonect natin ang MRT-7 all the way to MRT-3, all the way to LRT-1. Kailangan po yun para maging seamless. Pero ang target po dyan, 2027. Isasabay po namin yan sa operations also of MRT-7.
na ang target is 2027 also. For the 12 stations po, mula North Avenue all the way to Sacred Heart. Doon lang. Kasi nga yung pinaka-final station, resolved na po ba yung actual na location? Resolve na po. Meron alam na kipagpulong kami sa San Jose del Monte. Alam na namin kung saan yung orientation. At ang pinag-uusapan na lang po parati yung right of way. Okay. So, but the actual location is already finalized. Opo, nag-usap na po ang meron na pong agreement between LGU San Jose, Okay. the concessionaire, and the DOTR. Okay. Doon po sa common station, LRMC. Bakit LRMC? LRMC po ang tinitingnan namin kasi sila po meron nakaabang na po kasi yung LRT1 nila. Yes, oo. At sa tingin namin, mas kaya nilang gawin in a short time and kasama kasi po nila ang Sumitomo. Okay. Kasama rin ang Sumitomo Yung dito. alignment ng kanyang relays para doon sa convergence, yung sinasabi ni Sec Vince na mali, meron na pong solusyon doon? Pinag-aaralan pa lang po kung paano gagawin. Tama po yung alignment na yun. Napakahirap po yung alignment na yun. I think that is for alignment, pero ang gagawin namin, magagamitin muna namin yung 2 tracks. Okay. Para at least magamit namin habang pinag-iisipan kung paano gawin yung other 2 tracks. Okay, sige po. So 2027 kasi nung una po ang sabi ho na dati kahit papaano hindi pa mahihintay yung common station pero they can operate itong SMC no starting perhaps dito po sa Circle, dito po sa Memorial Circle papunta po ng last station hanggang diyan sa Sacred Heart no. Hindi mangyayari muna 'yon. Hindi na muna kasi talaga hintayin na muna matapos ang common station. Ang ano naman po, I mean, kapag tapos yung common station, well and good. Okay. Kapag hindi natapos yung common station, magagamit pa rin naman ang MRT-7. That is on 2027. Pero yung paglipat nila sa MRT-3, imbes na seamless, Okay. kailangan nila tumawid. May mga, Opo. hindi supposedly seamless. Opo, So, oo nga. babaguhin natin ng konti. Okay. Pero hindi po dependent ang operation or completion ng 12 stations ng MRT-7 sa common station. Okay. Sige po. So 2027, anong buwan kaya ito? Ang sabi po ng concessionaire, mga second quarter of 2027. Okay. Hopefully nga po, no? Kapag everything will be, pati ho ang issue nga ng mga right of way dito. Sige. So, Sec, yung pong ating problema din, itong papunta po ng Clark, na trend natin na hihinto sa Valenzuela. Kasi di ba ho dapat yung ating papunta ng south, south commuter natin, tsaka yung north natin, di ba dapat magtatagpo sila? Tama po. So, hindi sila magtatagpo. Talagang wala ng pag-asa magdikit ito. Tama po kayo, bungi po. Sabi nga bungi. Para sasakay ka ng Malolos, Valenzuela, bababa ka na, wala na, anong gagawin mo? Diba? So ngayon po, handa na ang DOTR either to procure this segment from Solis all the way to, I think, Blumentritt. May segment po na yan. Okay. Either we're going to procure it on our own through JICA loan, or we're asking kapag kaya natin gawing PPP or hybrid PPP. Whatever is the mode po, Manong Ted, kailangan lang namin simulan at gawin din po to. Itong segment na to. Okay. So, ang segment po na maaaring ma-accomplish po under the Marcos remaining years na ito ay saan po ang sigurado? Saang segment and gano'ng kahaba? Valenzuela to Malolos, 2027 po. And Valenzuela all the way to Clark, 2028 po. After the term of the president na? Kakayanin namin second quarter po, kung kakayanin po namin. Pero that's the target po, yung Valenzuela to Malolos to Clark. And that is literally babiyahe na? Babiyahe na po. Sino ang operator nito muna? Ano po, ang operator po ngayon, meron kaming bidding. Hopefully we can launch it last week ng September o first week ng October, yung ONM ng buong operation and maintenance ng NSCR. For the last 2 months or 1.5 months, may ginagawa kaming market sounding, may ginagawa kaming roadshow para to
to encourage mga foreign operators to join this bidding through the help of ADB po to. Okay, and wala pa pong taker, wala pa. Mag-i-start pa lang meron po. May nagparamdam na. Ang dami po. Ang dami po. Mapa Japanese, Okay. may French. Ang balita ko sa mga nagparamdam, nagsabi daw na, kumusta ang corruption sa inyo? Hindi po pa Intayin ko po kapag sabihin, sasagutin ko. Sorry po. Pero anyway, Sec, so nangangahulugan, saan sa Valenzuela ang start ng stasyon nito? Saan banda? I think sa East Valenzuela. I'm not just quite... Yun ang pinaka-originating station niya, Opo, kumbaga. opo. Okay, yung tutuban natin, di ba, will remain, papunta na po ito nga, sana nga po, papunta ng Bicol, tama? Ano po, Manong Ted, yung tutuban kasi spur line dapat yan eh. Diretso na po tayo sa Blumentritt. Okay. So, imbes na gaganon, kakanan, kakaliwa na po tayo. Oo. That is one of the reasons why na we have to scope this leg na sinasabi ni Solis to Manila. Okay. Itong spur line Oo. dito papuntang Tutuban, Oo. wala na po yan. Ibig sabihin, hindi na natin idadagdag sa utang na yan. Kasi Okay. napakalaki na po ng interest natin, prolongation cost, Okay. commitment fees. Opo. Tanggalin na po natin yan. Okay. Itutuloy na lang natin yung connection para hindi To naman... Blumentritt. Blumentritt. Opo. Blumentritt na PNR to. Opo, yung Okay. Opo. Ilang kilometro yun from the original station po na panggagalingan sa Valenzuela? More or less. Pero ano yun? Elevated to. Opo. Tama? Elevated po ito. Tama po. Okay, sige. So ilang taon kaya yun? Meron na kayo estimate? Meron na hubang plano yan mismo? Wala pa? O nasa ano pa lang po? May plano na po. Okay. That's Sige. why handa naman po on DOTR na kung kaya na namin i-launch yung procurement, kailangan lang namin na kausapin ang JICA kasi Okay. because ang dami pong kailangan JICA po kasi dati yan. Okay. And because of the prolongation cost and everything, ang dami naman kailangan bayarin. And Okay. Sige. Okay, sige. So, alas 8:38 na kasi, Sec. And I'm sure marami pa ho kayong mga meetings. Meron lang tayong mga pahabol na questions dito. Sec, may mga nagrereklamo po dito sa LTO, may mga nagsasabi na yung iba daw, bawal kumuha ng insurance sa labas ng LTO para ma-process yung rehistro. Dapat daw yung mga insurance lang na affiliated with LTO. May mga nagsusumbong din po dito na ang dudumi daw po ng CR sa mga LTO offices. And meron daw pong nagsasuggest din dito, sir, na baka daw po pwede nyo nang palitan si Asek Vigor Mendoza kasi dami daw pong... Ito po ang... May comment lang po dito. Ano reaction nyo dito, Asek? Kasi ang sa insurance? sa lahat po ng mga sige. reklamo sa LTO. Yung unahin mga ko po ganitong sa klaseng... Sige, insurance muna tayo, Asek. Kalokohan po yun. Hindi po... So pag may ganun, Asek, pwede sila magsumbong sa inyo? Opo. Ibibigay ko po yung number ni Yan. Asek Maricar. Pwedeng kumuha ng insurance sa labas. Opo. Ano pong comment nyo dito? Yung mga nagsasabi daw po na hindi na sila ganun katiwala sa pamumuno po ni Asek Vigor Mendoza sa LTO. Wala po ako masasabi doon, DJ Chacha. Eto daw po, yung beep cards daw, Asek, meron daw kayong launching Yes, yata tomorrow. bukas. Iyan Okay, po. go ahead, sir. Go ahead po. Tomorrow po, finally, we're going to launch yung white beep cards dito sa ating lahat ng istasyon ng relays natin. We're going to deploy 51 printers Wow. across 51 stations. Upang sa ganun, mga estudyante, hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga piling istasyon. Yes, opo. Kundi dun mismo kung saan sila sasakay at bababa. And ginawa po nating Sabado para sa Lunes, hindi na sila Ready na maantala at hindi na masisira yung araw nila. Opo. At hopefully we can see everyone tomorrow po. Okay. At Asek, you're Saan encouraging... kayo? Sa Ay, estasyon? Ang launching nyo? Kami po sa Legarda. Legarda Station. Legarda po. Okay. Saan daw po pwede magsumbong? Nito pong ilan pa, ang dami pong comment ngayon. Ibibigay ko po yung numero ni Asek Maricar Bautista. I-text nyo lang po siya at sasagot naman po siya. Okay, sige. Very good, very good. So mamaya po atin itong i-anunsyo para po sa inyo pong mga sumbong para makarating mismo kay Secretary Lopez. Pati yung no? Facebook namin, ma'am. Ay, Social Facebook media. daw po ng DOTR, Sige. pwede sila magsumbong. Okay, sige. Yun So po. para ho klaro tayo, Sec, una, ano po ang mga train system na maaari nyo ma-accomplish during the Marcos administration? Kasi nga po, I'm sure, gusto po mag-iwan ng legacy rin po ng ating presidente. For the train stations po, meron po tayo nung MRT7, Okay. 2027. Valenzuela Malolos, 2027. For 2028, Malolos to Clark, all the way. At susubukan po namin, hindi po operational, pero at least
demo run. Makikita nila na tunay lang itong subway natin. Three stations is Valenzuela all the way, I think, to Camp Aguinaldo. Para makita nilang gumagana na po. And kailangan din naman natin yan for the commissioning of the LRVs for the subway. Yung Kalamba? Yung Kalamba po, to be honest, 2032 po. 31 ang pinakamaaga. 2031. Opo. 2031. Oo. Nandito pa naman tayo noon. Matatry pa natin yun. Huwag kang mag-alala. Oo. Pero maganda po yun. Yung Kalamba to Clark. 2 hours lang po. Kaya nga po Kung alam nyo lang po kung bakit po, kung gaano kasakit ang ulo ngayon ni Secretary po sa isyong ito. Kasi nga po, pag hindi mo ito tinutukan, kagaya nga po nung nangyari nung una, pinabayaan mo lang, right of way issue na lang, pag tinulugan mo ito, wala talagang gagalaw dito. Kaya dapat talaga nakatutok ka lagi. O sige po. So Sec, kumusta po ang inyong CA na deliberasyon? Meron na hubang balita kung kailan kayo sasalang po sa Commission on Appointments? Manong Ted, di ko po iniisip yung Manong Ted. Wala pa? Wala naman po. Ang acting lang po ako. At I just take sabi ko nga po, I just take it one day at a time. Okay. That's very good. Sige po. Kasi nga po, mga kapatid, acting pa lang po siya ngayon at depende po yan sa kagustuhan po ng Presidente kung siya po ang inonomina bilang permanente pong kalihim ng DOTR. Sige po, ano pong inyong mensahe sa lahat po ng ating kababayan na umaasa po kung gaano nga kasigasig yung Vince Dizon na ngayon po ay malamang nasa field na naman po at naghahanap ng mga multo. Ano pong ating aasahan sa sigasig po naman ni Secretary Giovanni Lopez? Thank you, Manong Ted. Sa lahat po ng nanonood, tulad po ng parati kong sinasabi, batid po namin ang problema nyo araw-araw sa larangan ng transportasyon. Andito po ang DOTR, sana hindi kami makadagdag, bagkus makahanap kami ng mga solusyon sa mga pang-araw-araw nating problema. Pero hindi po namin magagawa ito mag-isa. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Kailangan po namin ng inyong gabay. At yung mga bagay-bagay na kailangan nyo iparating sa amin ay yung mga kailangan din po namin malaman. Ganun pa man, ang hingin ko lang po sa taong bayan, pabagunan nyo po kami ng tiwala at suporta, dasal at panalangin. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng DOTR at ng mga attached agencies. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako politiko. Isa lang pong trabahante din. Okay. Sec Giovanni Lopez ng DOTR. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!